Hey guys, we have guests at home right now. So, gusto ko pakita sa inyo yung grill setup ko dito. Kasi nag-decide kami mag summer barbecue, 'di ba? So, syempre kailangan merienda, dinner nyo, lahat ihawin. So, tchajan! Itong setup natin. Meron tayong char griller. Thanks to Oven Depot, sila nagbigay nitong char griller natin. No? It's a very, very nice grill. Ang kagandahan sa kanya, makikita nyo, dalawang part siya. So ito, naka-ready na ako para mag-ihaw mamaya. Ito yung LPG setup niya. Tapos dito, pwede ka naman mag-ihaw using uling. So pwede nga sabay pero di ko naman kailangan magluto ng sabay dahil konti lang man lulutuin ko today. Yung LPG setup, yan ang una kong gagamitin naman. Yan yung una kong gagamitin naman ngayon to cook some hot dogs. Another cool feature of the char griller is it has a side stove. Kunwari, kailangan mo magluto ng mga sauces, no? Pwede mo lagay dyan. Kung di mo ginagamit, may takip siya. So, may side table ka na bigla. Pwede ka magpatong dito ng mga gamit mo. So, di ba? Very convenient. Yan guys, pakita ko lang yung basic setup ko for my grill. I put a flat tray, no? Para dito ko lulutuin yung bread. Ayoko masyado masunog yung bread ko. I put a pan of water. Kasi, kahit isara mo yan, hindi man yan tatapon eh. Yung pan of water na yan, that will steam, no? My grill. No? Magkakaroon ng steam. Gusto mo sa hotdog buns mo, medyo steam siya ng konti eh. So, yan. Diba? When you create steam, mas lalambot and mas fluffy yung hotdog buns nyo. So, pro tip yan, guys. Yan, ilalagyan ko ng konting, softened, unsalted butter ang aking pan or sheet tray. Kasi, dito ko i-grill ang aking buns. Diba? Again, tandaan nyo, nilagyan natin ng konting water rin. Meron tayong pan ng water dito so that it steams para hindi tumigas ang ating buns. Yan guys, lalagay ko na yung buns natin. Yun. Yun, no? Bango. Yan. Kasya ba dito sa gilid? Uy, kasya. Parang sinukat. Sara natin ng konti. Yan guys, ganda na ng ating hotdog buns. You know what? Because we're a little bit extra, lagyan pa natin ng melted butter. Because why not? It's a summer barbecue. Everyone should be having fun and enjoying. A little extra butter is always good. May isa pang technique papakita sa inyo guys, no? Yung, 'di ba, naglagay tayo ng water to steam. Ang isa pang technique na ginagawa namin sa aming restos is we also put a little bit of water, no? Dito sa pinaka-pan itself. I'll show you how or why. Kasi it will also create instant steam to soften your buns. Ito Ito guys, tignan nyo. Yan. Meron akong water. Di ba mainit yung pan? Yan Rinig nyo yung sizzle na yan. Di ba? So instant steam. Di ba? Huwag nyo tamaan yung tinapay, di ba? Ayaw nyo maging soggy yung tinapay, pero use that for the steam. Ganda. Just a few seconds, I feel this will be good. Yan guys, meron tayong mga hot dogs, mga beef franks. So, tapos na tayo sa bread. Ito naman yung i-grill natin. Yan, i-grill na natin. Tapos na tayo sa buns Tapos ipapalaman na natin.
I just place a bit of butter lang doon sa natin, sa grill. Ang important in any grill, ang important in any grill, no, guys, is you need to know where your hot and cold areas are. So alam ko na itong mga gitna ko, yun yung mga medyo mainit na. Diba? There. So efficient, no, na may rack dito. Pwede akong maglagay ng mga pan ko. Yan. Then, you just keep on rolling them. Diba? To get your nice grill marks. It's very fun. Enjoy ako nagluluto ng ng hot dogs, no. Once again, dito for our merienda, no, yung hot dogs namin, yung LPG portion muna ng ng ating char griller ang ginamit natin. Tonight naman, dahil inihaw na liempo, lulutuin natin. Gusto ko, uling naman yung flavor niya. Diba? So, itong side naman ang gagamitin. Ganda, oh. Ganda. Look at that. Guys, so ayan na ang ating first batch of hot dogs. Shucks. Ganda. Ready to serve. Ayan na, guys. Serve ko muna. Kanya-kanyang lagyan na ng condiments. DIY hotdog station tayo. Yan. So, our first dish today. Hindi nang nila alam may mga nahulog dyan. So guys, kanina dun sa merienda, we used the gas part of the grill. Now we're using the charcoal side. Yan. Diba? 2-in-1 yan eh. Yan yung nakagandahan nito eh. We're using the charcoal side dahil mag-iihaw naman tayo ng pork liempo. Ang sarap ng pork liempo pag yung fats tumutulo na dun sa sa uling, tapos yun yung magbibigay ng extra smoky flavor doon sa pork natin. So yan, pinapainit ko na yung uling natin. By the way, shout out to Eco Uling. Eco Uling is our sponsor for our uling right now. It's very, very efficient. It burns longer. So that's why I like using it. So yan guys, hintayin na lang natin. Konti na lang to. Mainit na yan. If you are manning a grill at home, one of your most important tools is itong Jisoo Life. Imbis na nagpapaypay ka pa pagka nagpapabaga ka, no? Yan, no? Mas madali. Get a Jisoo Life. Jisoo Life, baka naman. Ay, actually, meron na ako. Ba't pa humihingi? Yan. When we have liempo, it's always good to baste your pork with the marinade also. Just for added flavor. Saka para pag flinip mo, mas mag-caramelize. Lalo na kung nilagyan ng konting sugars yung yung basting liquid mo. Mine has Sprite. Naglagay ako ng Sprite. Naglagay ako ng konting brown sugar, toyo, suka, calamansi, and garlic. So guys, that is the advantage of having your char griller. Pwede kang mag-ihaw nga sa uling, sa gas. You also have an extra burner here. Sobrang efficient niya and convenient gamitin. This is my last batch of liempo today. Bine-baste ko siya nung aking marinade, no, para mas magkalasa pa. Kaya itong charcoal side naman yung ginamit ko tonight kasi gusto ko naman yung may lasang uling naman itong itong liempo ko. So yun guys. That's it. Thank you for watching this very short vlog. So there. Thank you once again, Oven Depot, for my char griller. Gamit na gamit ito lalo na pag may parties kami dito sa bahay. All right. Till the next video, guys. Bye.